Yan, hello po, good morning po. So, ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano yung setup ng ating system sa mga bagong client natin na kaka-avail pa lang. So, bago po natin umpisahan yung operation natin or yung system natin na magamit, so kailangan po kasi isi-set up muna natin yung clinic setup and then account settings. So, ang sineset up po muna dito is yung doctors, services, inventory, and then sa account setup is yung custom role and user management, tsaka clinic settings. So, importante lahat yan na magawa bago tayo mag-umpisa ng operation. Para lahat po nung gagawin natin from walk-in ng patient hanggang sa billing is kompleto. So, walang naka-pending na flow dun sa ating clinic. So umpisa natin sa doctor. So sa doctor setup po, so kailangan kung kayo ay bagong avail ng aming system or any clinic po na system like OB or dental, kahit anong clinic po yan. So kailangan po is maglalagay muna tayo ng doctor. So add doctor tayo, create login, and then yung email po either way kung si admin na maglalagay or si doctor ang gusto maglagay ng email. Ibig sabihin ng email kasi yan na rin yung username natin. Pero as administrator, pwede po kayong mag-create ng account ng doctor. Halimbawa, OB doctor, ganun. OB doctor at test.com or wala naman siyang requirements, pero mas maigi na valid email para if in case na magre-reset siya ng password, dun siya lalagay. So halimbawa, doctor at example.com. At .com. So and then password. So pwede po kayong gumawa ng sarili nyong password. Halimbawa, for default lang 1 2 3 4 5 6. And then once na pila pa nyo lang to yung mga niya, details niya. So lahat lang na may asterisk. So yun ang importante. And then sa licenses, pwede nyo na rin nilagay, pero if in case kasi ito lumalabas to dun sa mga nila, sa mga pangalan nila sa may mga printable natin, prescription, mga ganon. So practice, so ito rin yung isang importante kung ano yung practice niya. So halos lahat nilagyan na namin dito. Meron na tayong iba't ibang specialization. So kahit yung mga sonographer, yung mga radio, lahat ng may PRC license yun, pwede nyo lagyan. So after na maglagyan nyo siya, after kayo maglagay ng doctor, pwede nyo na kayong pumunta dun sa doctor na ginawa nyo, and then ilagay nyo na yung schedule. So paglalagay ng schedule, so from Monday to Sunday, and then kung if ever na meron siyang nalagyan nyo na siya ng schedule, viewable kasi ito dun sa natin, sa appointment. Yan. So ganito yung natin, sample. And then next natin na ilalagay, ang kailangan natin ma-set up is yung services. So dito nyo lahat ilalagay yung services na ino-offer nyo sa pasyente. So paano paglalagay? So ito yung sample ko. So paano paglalagay? Add service lang kayo. Service name like mga x-ray to the echo. So pwede rin yung mga package 1, package 2. Pwede nyo na lang ilagay yung description dito sa description. Para halimbawa yung package 1, ang nasa loob nun is chem, CBC, RBC, yun. Depende sa offer nyo. So kung may code kayo, okay lang din. So ito rin yung importante, dapat ilalagay nyo yung services na kailangan nyo. Halimbawa yung CBC, laboratory siya. So kung anong service siya. Yan. So halimbawa laboratory. Yan. So lab. Yan, kung ultrasound ba siya, laboratory ba siya. Yan. So pwede kayo mamili kung laboratory ba siya
And then, yung fee, kung magkano yung price nung service na yan. So, duration, pwede nyo siyang lagyan. Halimbawa, yung CBC is 15 minutes. Yan. So, tapos, pwede nyo siyang i-link dun sa mga doctor. Ngayon, para makikita din siya viewable online. Or kung hindi naman, okay lang din. Pero kung halimbawa, ang services nyo is follow-up check-up or sa mga ano is halimbawa is mga sa mga dental, yung bunot, mga ganon. So, pwede nyo siyang i-link sa doktor para makikita kung anong specialization niya, yun yung niya, makikita via online. So, kailangan laging naka-check yan kung anong services yung ilalagay nyo. So, isa pa is dapat laging naka-check available online if in case na kailangan nyo siya or gusto nyo viewable siya dun sa online. So, ilagay nyo, i-check yan yung available online. And then, isa din sa maganda sa services natin, yung inventory ng consumable, pwede nating i-link or itag yung mga consumable natin. Kung halimbawa, ang CBC ay meron siyang, bawat CBC procedure, meron siyang 1cc syringe. Yun. So, pwede nyong ilagay na 1 piece is nababawas dun sa services ng CBC. Yan. So, ganun lang. And then, add service. So, dadagdag na siya rito. So, ganito yung itsura niya. Yan. So, pero pwede rin nyo siyang hindi itag sa doctor. Choice po ng system nyo or ng clinic nyo. And then, inventory management. So, yung inventory management natin is same lang as service, pero ang kaibahan nito mayroong mga stock in, stock out. So, once po na maglalagay muna tayo ng inventory, so click lang natin yung manage, yan, yung settings na yan. Pwede tayo mag-add ng category or add supplier kung gusto niyo detail. So sa inventory management kasi meron tayong tatlo. May medicine, consumable, and assets. So yung medicine, ito yung mga gamot na may expiry, na may mga iba't ibang category siya, no? So consumable, ito yung mga ginagamit ng clinic or ng diagnostic center natin na gumagamit ng consumable pero hindi binibenta. Yan. So asset, ito yung mga machines, yan. So para nakalagay lang din dun sa inyo. Yan, pag mag-add items naman tayo, so click nyo lang yung add item sa inventory. Yan, ulitin ko. Inventory, click yung inventory, add item. Yan. Kung ito naman is manual, isa-isa. So, pwede tayo maglagay muna ng kung anong type siya. Medicine ba siya, consumable, or asset. Category, ito, kung halimbawa, sa gamot, pain reliever ba siya, antibiotic, yung mga ganon. Tapos, generic name, brand name, dosage. Yan. Tapos, description, supplier, ito, kung may nilagay ko yung supplier kanina, lalabas din siya. Pieces ba siya, or tablet, capsule, ano yung form. Yan. So, subunit, pwede na yan. So, SKUs, for checking lang natin. Cost price, ibig sabihin nito, ito yung puhunan ng gamot. Halimbawa is 50 pesos. So, ang selling price natin is 100 pesos. So, kailangan itong dalawang to is meron para nakikita nyo yung tamang profit. So, reorder lever, ito yung ito yung notification ni system kung kailan ka dapat mag-reorder na. And then, yung minimum order is, halimbawa, ang minimum reorder mo is 10 box. So, yun yung itatanggapin ni system. So, meron din tayong CPR and compliance. So, dito sa system, per item, pwede nyong i-attach, lalo sa mga gamot, pwede nyong i-attach yung CPR nya. Para hindi na kayo hanap or naka-compile na siya sa isang system din. So, click nyo lang yung choose, and then, attach nyo yung PDF form or anong file yung CPR natin. Tapos lagyan nyo ng expiration. Yan. So nandyan lang siya. So pag nagbago, pwede nyo delete, palitan nyo. Yan. So ganun lang. Next, so once na natapos na natin yung clinic setup,
from doctor, services and inventory, pwede naman tayong gumawa ng account settings. So yung account settings dito naman nabubuo yung mga staffs natin tsaka yung mga doctors. Ibig sabihin ito na is yung mga tao. So mga employees natin. So bago kayo gumawa ng user management, kailangan meron muna kayong custom role. So pag kinilik nyo yung custom role, yan. So pwede nyo siyang gawan ng add role, and then halimbawa medtech ba siya, radtech ba siya. So ito meron ako mga sample dito. So gumawa ako ng 2D tech. So pag kinilik nyo yung gumawa kayo ng 2D tech, so saan ba siya, sa heart station, pwede nyong i-check or pwede nyong ibigyan siya ng access na tama lang dun sa role niya. So halimbawa, ako ang gagawin niya is 2D tech, so part siya ng laboratory. So check nyo lang yung laboratory. So meron di tayong laboratory result. Kung ang gagawin nyo ng account is may verifier, so pwede nyo siyang i-check para dun sa mga nakapirma or dun sa mga nag-release, may verifier siya, meron, kumbaga, masusunod yung flow. Ayan. So pero kung iisa lang naman, si 2D tech lang naman at wala nang verifier, yan. So click nyo na lang kung ano yung pwede nyo ma-access. Halimbawa, appointment, reports, queuing number. So kung halimbawa siya ay buo, pwede nyo i-check lahat kung all around naman siya. Pero kung syempre kung sino lang or kung ano lang yung department niya, yun lang i-checkan nyo para hindi magulo dun sa sa system. So once na na-check nyo na kung ano yung mga access niya or role niya, i-check nyo tong sa baba, yung default landing page. Tsaka yung yan, kung ano yung magiging, halimbawa kung laboratory siya, laboratory na kagad. Yan. So after nyo na malagyan ng role, pwede na kayong gumawa ng user management. Ibig sabihin ng user management, ito na yung tao, ito na yung mismong staff. So add user lang kayo, yan. Details, yan. So importante dito is yung email. So yung email is ito na yung gagawin, ito na yung magiging username nila, and then ang password nila is naka-default. So ang password nila is password pero all small letter. Lahat na yung password pero maliliit na letter lahat. So and then once po na nalagyan niyo na siya ng select nyo kung anong role siya. 2D tech ba siya, cashier ba siya, yan. So create, and then doon magkakaroon na siya ng save. So ito yung mga sample natin na so pwede silang once na nag-login sila sa kc.zenixph.com, pwede silang mag-reset or mag-change password kung valid yung email na gagamitin or yung username nila is valid or legit. Doon sila mag-change ng password para dun sa system, para mapalitan yung default na password. Okay? So meron din tayong clinic settings. Ito yung last nating sineset up. So dito natin i-upload yung logo sa appointment. So pwede nyong ilagay kung ilan minutes ang interval ng slot. Halimbawa, every 5 minutes. Halimbawa, 12 noon, 12:05, 12:10. Yun yung nakikita dun sa appointment. So siya yung nakikita dito sa time. Ayan. So ayan, sa time. So makikita nyo every 5 minutes yung na ito. Balik tayo sa clinic settings. So sa clinic settings ulit, online booking naman, same lang din. Pwede kayong maglagay ng buffer time kung every 5 minutes. And then dito nyo pwedeng ilagay kung ano yung start and allowed days and hours nyo dun sa parang clinic days or clinic hours. Ayan. So pwede. And then select days nyo kung kailan kayo bukas at kailan kayo sarado. So all notifications